Welcome to Nagasaki! Pero grabe, sobrang ang bigat nung feeling habang nag-go through tayo dun sa museum. Hi guys! Welcome back to another vlog. So, it's day 4 of our trip here in Japan. Last day na ng ating JR Kyushu 3-day rail pass. So, for our last day tour from Fukuoka, bibisitahin naman natin ang historical city of Nagasaki. It's actually a port city in Nagasaki Prefecture. So historically, being a port city, marami ring trade na dumaan dito even way back bago pa ito napasabog ng atomic bomb. Kaya naman modern day, actually makikita mo yung influence. So first, meron din silang Chinatown. So yun yung influence sila ng mga Chinese traders. Second, marami ring actually mga Catholic churches dito. Isa rin yun sa Western influence. And lastly, meron din actually na isang spot doon na heavily influenced by their Dutch tradings naman. So marami talagang spots na pwedeng puntahan dito sa Nagasaki. Pero since day tour lang tayo, focus lang tayo doon sa Atomic Bomb Memorial and also sa museum. So for our transportation, magsasubway lang tayo from our hotel going to Hakata City. And from there, sasakyan natin yung train going to Nagasaki. Actually, interestingly, sa Nagasaki route, putol siya. So meron kang connecting na train route from Hakata to Takeo Onsen. Hindi pa actually siya Shinkansen route. So meron tayong sasakyan na bilis naman and limited service train na ang tawag is Relay Kamome. So from Takeo Onsen, actually may 3-minute lang na transfer time. Anyway, magpe-prep lang kami and then alis na tayo. So watch nyo na lang yung mga next updates natin. And see you guys later. Good morning. Walking na tayo sa way papunta sa may Hakata. So ang ganda ng weather ngayon. So ang forecast is sunny weather with a high of 16 degrees. So medyo chilly pero sobrang ganda yun for touring kasi hindi ka napapawisan naman naglalakad. So excited na going to Nagasaki. Let's go! So yung train natin going to Nagasaki, magsa-start siya dito sa may JR line kasi limited express yung train natin going to Takeo Onsen. So make sure na check nyo palagi yung board and hanapin nyo yung train natin. So yun yung train natin, yung 8:54 going to Nagasaki. Hi guys! Welcome to Nagasaki! Ayan, so nandito na tayo sa Nagasaki Station. So nakakatawa yung Relay Kamome train. So literally na katapat siya nung Shinkansen train. So tatawid lang kayo. So 3-minute connection lang yun. So sure naman talaga na hindi nyo mamimiss out yun. Just be conscious lang dun sa car and seats nyo. Total biyahe natin is around 1.5 hours. So pwede na rin. So time check, it's around 10:30 in the morning now. So ang first agenda natin is pupunta na tayo sa Nagasaki Peace Park and sa Nagasaki Atomic Bomb Museum. So ayun, medyo mabigat tong vlog natin ngayon but maganda rin to para malaman natin yung history about Nagasaki. Syempre yun talaga yung kilala ng mundo about Nagasaki. And maganda rin na mag-start tayo sa museum and alamin natin kung ano talaga yung nangyari during sa one of the darkest times ng history of man. Anyway, hanapin muna natin, i-Google Maps lang natin kung paano pumunta doon. So hindi pa ako sure kung may local train dito or mas better na mag-bus. So check na lang natin yung mas better route. So kung into collecting stamps kayo ng mga Japan stations, meron din dito. Paglabas nyo ng Shinkansen platform, ayan, nandito lang. So nasa labas na kami ng Nagasaki Station. So check na lang yung Google Maps. Pero ang sinasuggest sa amin is bus.
Maganda naman dito is katabi na rin dito yung bus station. So connected naman siya. So yung bus namin particular sa may platform 1 daw siya. So hanapin na lang natin. Sa pagbaba ng bus, konting walk na lang actually. So yung first stop natin is the Hypocenter Park na katabi ng Atomic Bomb Museum. So yung Hypocenter Monument pala actually is ito yung ground zero saan mismo na-drop yung atomic bomb. So in the modern day, gumawa na lang sila ng monument to commemorate that event. May mga guide sa gilid niya and meron ditong map, kumbaga heat map kung ano yung extent ng damage ng atomic bomb mismo. Ayan, so may color-coded na blue, purple, green. So depende sa lalaki. So makikita mo na compared to Hiroshima, hindi pa ganun kalaki yung damage. Pero syempre, thousands of people na rin yung namatay based on the estimate. Itong parang nakikita niyo parang tower na gawa sa brick. Nakatabi-katabi ng Hypocenter Monument. It's actually one of parts of the Orokami Church na nag-survive ng atomic bombing. So, isa yun sa landmark din dito. Malaki yung influence ng Catholic faith dito sa Nagasaki. And to commemorate that, nilagay din nila yan sa tabi dito. Ito naman yung statue na ginawa nila to commemorate yung atomic bombing. So nandyan din yung date and time kung kailan na-drop yung bomb, which is on August 9, 1945, 11:02 a.m. So yung sculptor na to, so basically, woman and a child to. So sinasabi nila na 70% daw nung namatay nung event na yon are actually women and children. And marami rin siya nire-represent. So one of them is, yung child daw is parang yung Japan na nino-nurture nung the rest of the world na makarecover. So ginawa to guys nung umusbong na yung economy ng Japan at nag-flourish. Grabe guys, sobrang iba yung feeling pag nandito, lalo pag nababasa mo yung history nung nangyari dito and kung gaano karami yung namatay nung event na yun. So maganda rin talaga mag-visit sa mga ganitong lugar para maalala natin na ano ba yung mga maling nagawa in the past na dapat hindi ulitin. But unfortunately, sa nangyayari ngayon sa mundo, hindi rin nalalayo na baka mangyari ulit to. So I hope not, kasi kawawa yung mundo kung mangyari to kung kanino man. Nakakatuwa lang na at least makita mo na yung Japan in the modern days nakabangon, umusbong, lumago. So punta pa tayo sa Nagasaki Atomic Bomb Museum. So maglalakad lang tayo from here din. So tabi-tabi naman na yung mga spots na yun. Marami-rami pang mga cherry blossoms dito guys, pero mga pag-green na rin siya. So pwede din kayo mag-picture dito during spring. So maraming cherry blossoms tree pa rin dito sa may papuntang Atomic Bomb Museum. Pasok na kami dito sa may Nagasaki Atomic Bomb Museum. So actually pataas siya. So itong Nagasaki, napansin ko, sobrang healing niya in general. So itong museum nasa taas pala. So kung may issue kayo with mobility, make sure na i-account nyo yun. And actually, sarado yung elevator paakyat. So, siguro dahan-dahan na lang. And another note, pagdating dito, wala masyadong restaurants. May isa or dalawa. So, siguro bago kayo pumunta doon, make sure na kumain muna siguro kayo or nakapag-snack before kayo pumunta dito. So, pasukin na natin itong museum. So, dito sa corner na to, nandito yung stamp din. So, kung nagko-collect kayo ng mga stamp, hanapin nyo rin yan. Pasok na tayo guys. So yung ticket counter, pababa siya.
So, ang admission fee lang dito is for adults 15 years old and above, 200. So, tingnan niyo to. Very small detail lang. Pero, yung walk namin pababa, may mga dates and years. So, ito 2000. Tapos, yung susunod naman is, ayan, 95. So, sinisimbolize niya na pabalik na tayo sa history, which is the year 1945. So, the 1990, and then, meron din 1985 naman. Dahil na tayo dito sa may Nagasaki atomic bomb. So, yun, pinakita ko na yung sa inyo yung mga clips na nakuha na natin sa loob. Pero grabe, sobrang ang bigat nung feeling habang nag-go through tayo dun sa museum. And lalo yung may part dun na pinakita yung mga victims na nag-survive, na na-burn yung mga skin nila, nagka-keloid, tapos nagkaroon ng effect yung iba na nagkaroon ng hair loss because of the radiation. So, grabe talaga, medyo mabigat. Pero I think you cannot visit Nagasaki without going through here kasi bukod sa, yun nga, it being a port city before the explosion, part na talaga ng history ng Nagasaki to. And reminder to for everyone na dapat last bombing na ng atomic bomb dito sa Nagasaki. And hindi na dapat yun maulit ng mundo. So anyway, yung next stop natin is pupunta na tayo sa Nagasaki Peace Park. So yung route natin kanina, umakyat tayo dito sa May from the Hypo Center Park, paakyat dito. So babalik tayo doon ulit sa Hypo Center Park and then saka naman tayo pupunta doon sa Peace Park. So hindi ko na vlog yung kinain namin kasi sobrang gutom na. Pero bago kami pumunta doon sa Nagasaki Peace Park, may nahanap kaming cafe na katapat lang yan na kung magbi-visit kayo dito, puntahan nyo kasi I think family owned siya and sobrang entertaining nung head of the house. So to the point na pinakitaan pa niya kami ng 250-year-old niyang samurai sword. Tsaka okay naman yung meal and actually yung tea na na-try ko, personally masarap din siya. So papakita ko sa inyo yung itsura ng labas mamaya pagbaba namin. So itong nasa likod ko mga tea, mga binibenta rin nilang tea. Sarap. Guys, so nilabasan pa kami ng samurai ng owner na 250 years old na daw yan. Ito yung kinainan namin. So pangalan niya is Takaraya. So mainly tea siya in cafe.
Pero pag lunch, meron naman silang rice meals. So pwede kayo dyan. Yan yung papunta sa Nagasaki Peace Park. So uphill din siya. Pero meron namang escalator. So ito na yung mismong Peace Park, and along the park maraming mga statue na I really suggest na basahin nyo siya para malaman nyo rin yung meaning and makikita nyo, I'm not sure kung kita dito but sa dulong-dulo yan na yung famous na peace statue. Naman guys, yung tinatawag nilang Nagasaki Peace Bell, so make sure na puntahan nyo and basahin nyo rin yung story behind it. But basically, yung bell na yan is an Angelus bell from the Orokami Cathedral, which is the biggest Catholic church dito sa Nagasaki. So yung artist na to, ginawa to symbolize peace and never to return to war again. Napakaganda. Tsaka makikita mo, parang ginawan din nila ng shrine ito. So may mga offering din, no? Ng mga water dito and flowers. Grabe, nakakatuwa yung concept na yun na Catholic church bell siya. Ito, but at the same time, ginawa nila na Japanese culture. So meron din parang shrine or altar dito na merong offering na water, meron ding offering na flowers, tas meron din actually mga nakikita niyo sa mga Shinto shrine na parang bucket of water na huhugasan mo muna yung kamay mo. So it's really meant na pwede ka rin mag-say ng prayer so whatever religion you are. So long as naman, di ba, yung goal naman talaga natin is world. So hopefully talaga maisip yan ng mga world leaders natin ngayon. Ito yung peace statue na ginawa noong 1955. So nabasa ko and research ko na yung symbolism yan is represent yung one for peace. Yung pointing upwards represents yung threat of atomic bomb, and yung hand extending naman to the left represents the one for peace. So napaka-powerful talaga nito. So yan, makikita nyo, may area rin dito na nag-o-offer ng mga flowers. Yan. So pwede maglagay ng mga flowers dito. Naka-quick ikot na tayo dito sa may Peace Park. So make sure na yun nga, pag pumunta kayo dito, you could really take your time. Tapos may mga info board din sa mga gilid na pwede nyo basahin to know more about the history and also ano ba yung significance nitong Peace Park na to. So kami, magre-relax muna kami dito. And siguro titingnan namin kung ano yung pwede natin puntahang next stop. But so far, sobrang satisfied ako sa nagawa natin dito, and naaral talaga natin yung history ng Nagasaki. And yun, sobrang ganda ng weather, sobrang sunny, sobrang windy, sobrang solemn lang and tahimik. Sobrang nagustuhan ko yung vibes ng day na to. Papahinga muna kami dito and magre-rest. And yun, ikot-ikot lang and relax. So update ko na lang kayo ulit guys kung saan na tayo next. Na guys yung next stop namin, which is the Orokami Cathedral. So itong view na to coming from sa likod ng Peace Park. So from here, 600 meters pa nalakad. Pero nakakatawa dito sa Nagasaki. Talagang sobrang healing yan. So iba, ang taas nung mga buildings. Pero yun lang talaga guys, nakakapagod yan pag ganyan. Puro hagdan. Pero laban na natin. Ayan guys, ito yung nilalakaran natin pababa. So pupunta naman tayo dito sa may Orokami Cathedral.
So binisita na rin namin tong Orakami Cathedral. So coming from the Peace Park, 600 meters walk din siya. So malapit lang siya actually, pero up and down slope lang. So yun lang yung medyo mahirap dito. Syempre, if you are a Catholic or devout Catholic, tingin ko it's worth a stop din sa inyong Nagasaki Day Tour. Since kung pupunta naman na kayo ng Peace Park, malapit na rin naman siya. Mag-quick look lang tayo dito and magtitake na rin tayo ng chance para magdasal dito sa church na to. Hindi pala pwede mag-video sa loob. So, quick lang din na pumasok kami and nagdasal lang and nag-offer ng prayer para sa mundo. And yung last stop naman natin is the Mount Inyasa overlooking. So, para pumunta doon, pupunta tayo sa Nagasaki Ropeway. So, para siyang cable car na para makakita tayo dun sa observation deck na may view ng buong Nagasaki. So yung Mount Inyasa is actually one of the famous observation deck sa whole of Japan. Kasi yung view niya at night, maganda din talaga itong Nagasaki at night. Pero baka hindi na tayo umabot kasi yung train na habulin natin is at 6:47. So anyway, punta na lang tayo doon and tingnan natin yung buong view ng Nagasaki City. Actually, yung ganda niya kasi sobrang mga bahay, mga buildings, built siya on the slope. So ang ganda ng view niya. So very similar siya sa akin na sa Seoul or sa Busan. Yun yung naalala ko dito sa Nagasaki City. Anyway, lakad na tayo and punta na tayo doon sa ropeway station ng Nagasaki. Nandito na tayo sa Nagasaki Ropeway Station. From the cathedral kanina, nag-book na lang kami ng Uber kasi mahirap mag-hail dito ng local taxi. And kagandahan naman nun, pwede mo nang ilagay sa app kung saan yung location so hindi na kayo mahirapan mag-communicate. So ngayon, sisilipin natin dito sa may ticket office sila kung may available na cable car papunta dun sa paakit dun sa Mount Inyasa. So check natin yung schedule ng ropeway. So check nyo na lang in advance. So, yung aabutan namin schedule is 4:20. Tapos yung ticket price nandito rin nakalagay. So, for adult and round trip, 1,900 yen siya. Meron ding souvenir shop dito na pwede yung tingnan while waiting for the cable car. Ayan, so check nyo na lang. Mga Nagasaki souvenir. So, ito, fan na Nagasaki, 1,540. Tapos may mga, ref magnet. 880 yen. And ito, of course, ano ba to? Parang coin? Hindi ko sure kung ano to. Parang coin siya, 660 yen. This gondola was designed by So mabilis lang yung actual car na ride. So siguro mga 5 minutes lang. Tapos after nun, siguro may mga 500 meters short walk lang. So kaya naman kasi may mga elevators naman. And sobrang mabait naman ng mga staff. So walk na tayo sa mismong observatory. Dito pa lang may overlooking view deck na. And may mga seats dyan. And yun, pwede kayo magkape dyan or magtubig. And then itong nasa kanan natin, parang yan na yung mismong actual observatory na 3 floors. Pumuna ako dito sa may mga benches dito and may vending machine naman. So I'm not sure kung may cafe dito sa loob ng observation deck. Pero hindi pa tayo nakakapag afternoon coffee. So ayan, bumili lang tayo ng Giorgio Latte sa vending machine. And inumin lang natin while enjoying the view here. Ayan guys, tingnan niyo yung view. So actually, marami kami nakitang mga cruise ships dito sa may Nagasaki port.
So marami rin pala dito na mga part ng cruise. So alam niyo naman pag cruise, diba? So pag dock nun, so pwede silang umalis for a day tour. So puro yun yung mga kasabay namin dito. Ayan guys. Ayan yung view. Mamaya akit tayo para mas maganda yung view doon, para walang obstruction. Ayan, coffee muna tayo. Yun guys, meron din palang cafe dito sa loob ng observation deck. So pwede din dito kayo muna mag-chill before umakyat sa taas. Yung maganda naman dito guys is wala naman stairs. So parang meron lang silang paikot na ramp. And ayan o, pwede kayo umupo kung napagod kayo. May upuan din dyan sa gilid. Ang maganda dito is habang umaakyat ka, literally, meron ka ng 360 view ng Nagasaki City. Ayan guys, sige. Samahan niyo ako. Ikot muna tayo. Ayan. So, hingal pa rin syempre tayo. Pero, kaya naman. Kaya naman to. Ayan, ganda guys. Anong oras na ba? Magko-5 na rin pala. So, sa-sunset na to. Ay, wow! Ito namang kabilang view na to. May mga bahay pa rin naman. Actually, di lang kita yan. Pero may mga bahay naman dyan. Pero ito yung mga nasa mountains. Tapos parang meron dong part ng sea. Ayun, may mga buildings din. Tapos ito, mas mountains na tong nandito sa likod. Ayan lang, ikot-ikot lang. Tsaka pwede naman pahinga pag napagod. Ganda. Grabe itong Nagasaki. Talagang perfect day tour talaga to from Fukuoka. Kompleto na siya with history, culture, meron pa kayong view deck dito at the end of the day. Diba? And ito yung mga vibe na hindi nyo ma-feel doon sa ibang mga mas busy, mas touristy na mga location dito sa Japan. So I suggest talaga na kapag tapos na kayo sa Tokyo, Osaka, Kyoto, punta naman kayo dito sa Fukuoka and sa Kyushu region. Sobrang dami pang pwedeng i-explore dito. So imagine kami, yung 3-day pass lang muna. Pero pwede pa kaming, meron pang Kagoshima, meron pang Miyazaki, diba? So marami pang pwedeng i-explore dito. So yun lang yung key takeaway ko dito sa ating 3-day Kyushu tour. So definitely, babalik pa ako to explore other parts naman ng Kyushu. And syempre, sobrang ito yung happy place talaga natin, yung Kyushu and Fukuoka. So definitely babalik tayo. Anyway, go na tayo sa train station and update ko na lang kayo guys. We are now back here sa Nagasaki Station. So, galing tayo sa Nagasaki Ropeway kanina. So, from there, nag-take na lang din tayo ng Uber para mas madali, pipick upin na lang tayo sa mismong parking lot doon. So, I believe less than 1,000 yen lang yung na-charge sa atin. All in all, sobrang natuwa tayo sa experience natin, not just here in Nagasaki, but also yung mga napuntahan natin in the last days. Iba talaga yung charm ng Kyushu region. So, ayun, sabi ko nga kanina, make sure na itry nyo rin talaga pumunta dito. If siguro tapos na kayo dun sa mga mas famous spots dito sa Japan. Anyway, that's it for my vlog. If you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Also, kung gusto nyo ng update kung nasa na tayo, meron akong other social media accounts that you can follow. So, I have Facebook, Checho Santos. Meron din tayong Instagram at Checho Santos _. Again, this is Checho Santos. Thank you for watching. See you on the next one. Bye!